Mga celebrities na balak tumakbo sa eleksyon 2028. Sino-sino nga ba sila at anong posisyon sa gobyerno? Robin Padilla, matapos na lumabas ang kumpirmasyon ni VP Sara sa kanyang intensyon at pagtakbo sa 2028 elections. Naging usap-usapan naman ang tungkol sa pagtakbo di umano ng aktor at senador na si Robin Padilla para maging katandem ng kasalukuyang vice-presidente. Binabalak niyang humalili sa maiiwang posisyon ni VP Sara, pero kung ito ay mamarapatin at hihilingin ng kanyang tatay Digong. Kahit sinasabi niya noon na hindi na siya muling tatakbo sa kahit na anong posisyon, kamakailan lang nga ay binuksan niya sa publiko ang posibilidad na maaari niya itong ikonsidera, lalo na kung magsasabi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na magtandem sila ng kanyang anak sa kampanya. Maaalala na sinabi rin ng misis ni Robin na si Marial Padilla na hindi na niya balak na patakbuhin ang mister dahil hindi ito deserve ng mga Pilipino. Mariin namang iginiit ni Robin noong una na wala siyang balak kumandidato bilang pangalawang pangulo dahil hindi siya tulad ng ibang politiko na mataas ang ambisyon sa sarili. Ngunit para kasi kay Robin, si FPRRD lang ang makakapagkumbinsi sa kanya na tumakbo sa mas mataas na posisyon tulad ng ginawa niya noong 2019 sa pagkasenador. Ang dating Pangulo kasi ang naghikayat sa kanya na tumakbo at manungkulan sa gobyerno. Aiko Melendez. Nasa ikahuling termino na ang aktres at QC 5th District Councilor na si Aiko Melendez kung binabalak niyang tapusin ang kanyang 3 straight terms bilang public servant. Tumakbo kasi siyang muli noong 2022 at 2025 at pinalad na manalo. Maaalala na nauna ng tumakbong konsehal si Aiko noong 2001 para sa 2nd District ng Quezon City at nanalo. Sumunod naman na muli siyang nahalal noong 2004 at noong 2007 at nanatili sa pwesto sa loob ng 9 na taon hanggang 2010. Tumakbo naman siya bilang vice-alkalde ng Quezon City noong 2010 bilang running mate ni Mike Defensor, ngunit natalo kay Joy Belmonte. Samantala bukas sa publiko ang pagsuporta ni Aiko sa pagtakbo ni VP Sara bilang presidente sa 2028 elections. Marami man ang batikos na kanyang makuha dahil dito, pero hindi niya pwedeng itago at itanggi na number 1 supporter siya ng mga Duterte. Very proud siya rito at hindi kailanman ikinahihiya ang piniling kandidato. Sinabi rin niya na hindi ingay at galit ang sukatan ng liderato, kundi gawa, prinsipyo at paninindigan. Jimmy Bondoc. Ang singer at abogadong si Jimmy Bondoc, nakilala rin bilang kaalyado ng mga Duterte, ay inamin naman noong isang araw na nagbibiro lamang siya at hindi tatakbo bilang vice-presidente sa 2028 elections. Kung magpapasya man siyang tumakbo muli, sinabi niya na mas gugustuhin niyang sumubok ng panibagong pagkakataon bilang senador. Matatandaan na isa siya sa mga inendorso ng dating Pangulo, ngunit natalo at nalagay lamang sa 17th spot. Lumutang ang pangalan ni Jimmy bilang potential running mate ni VP Sara at itinuring din siyang contender ng Partido Reforma. Subalit si Senador Rodante Marcoleta ang lumabas bilang final VP choice ng partido. Ina Alegre, ang dating beauty queen at kasalukuyang alkalde ng Pola Oriental Mindoro, ay usap-usapan naman na binabalak na pataasin ang kanyang posisyon sa gobyerno. Sinasabi nga na maaaring tumakbo si Jennifer Cruz, pangalan niya sa tunay na buhay, bilang gobernador ng nasabing probinsya. Wala pa naman itong kumpirmasyon, pero ngayon pa lang ay naging paksa na ito ng mga kababayan nila sa Oriental Mindoro. EJ Falcon, ang aktor at dating vice-gobernador ng Oriental Mindoro, ay isa na rin sa mga matunog na magbabalik sa politika at maaaring tumakbo bilang konsehal ng 2nd District ng Oriental Mindoro. Inamin ni EJ na nasaktan siya sa kanyang pagkatalo noong 2025 elections, pero mabilis siyang nakamove on dito. Ipinagpapasalamat na lang niya na nangyari ito at sinabing blessing in disguise pa nga ang kanyang pagkatalo. Naisip daw niya na ginawa yun ng Diyos para malayo siya sa gulo ng politika. Alfred Vargas. Maingay ang mga spekulasyon ngayon na ang aktor at kasalukuyang konsehal ng 5th District ng Quezon City na si Alfred Vargas ay maaaring tumakbo para sa mas mataas na posisyon sa 2028 elections. Pinag-uusapan ngayon na maaari siyang tumakbo bilang vice-alkalde ng lungsod. Subalit wala pa itong kumpirmasyon sa ngayon. Iniisip din kasi ng mga kadistrito niya na mayroon siyang maiiwang isang termino bilang konsehal
kung babalakin niyang magbise-alkalde. Pinalad si Alfred sa pagpasok niya sa politika at naupong kinatawan ng 5th District ng Quezon City sa loob ng 3 termino na nagtapos noong 2022 matapos na manungkulan bilang konsehal ng 2nd at 5th District ng QC noong 2010 at 2013 na naulit naman muli noong 2022. Isko Moreno, ang naupo muling alkalde ng Maynila na si Isko Moreno, ay inaasahan na mananatili sa kanyang pwesto bilang pinuno ng lungsod sa 2028 elections. 3 termino ang maaaring tapusin ng isang public servant sa posisyon ng kanyang tinakbuhan. Sa ipinakita kasing kasipagan at mabilis na aksyon sa kanyang nasasakupang lugar, marami ang nananatiling positibo na hindi na iiwan ni Isko ang lungsod para sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Joaquin Domagoso, tulad ng kanyang ama na si Isko, ito ang unang sabak ng aktor at konsehal ng 1st District ng Maynila na si Joaquin Domagoso sa politika. At dahil maaari nilang tapusin ang magkakasunod na 3 termino at maupo sa posisyon nila ng 9 years, maaaring hindi muna siya tumakbo sa mas mataas na posisyon. Suportado ni Consi Joaquin ang pagpapatupad ng lungsod at pagtulak nito para sa livelihood, safety at food security programs ng nasasakupan niyang distrito. Kaya naman nagkaroon sila ng kasunduan ng DSWD para maipatupad ang mga programang ito na makakatulong sa kanilang mga constituents. Sol Aragones, usap-usapan naman ngayon pa lang ang tungkol sa posibilidad ng muling pagtakbo ng dating broadcast journalist na si Sol Aragones bilang gobernador ng Laguna. Matatandaan na noong una siyang tumakbo sa nasabing posisyon noong 2022, siya ay natalo. Pero nabawi niya ito ng sumunod na eleksyon at naupo bilang pinuno ng lalawigan. Nakapaglingkod na rin si Sol bilang kinatawan ng 3rd District ng Laguna noong 2013 hanggang 2022. Ang isa naman sa mga ipinagmamalaki ng mga kababayan niya sa kanilang probinsya ay ang pagpapatupad niya ng Akay ni Sol Butika program na naglalayo na makapagtayo ng healthcare center sa buong nasasakupan niya at ang libreng gamot na napapakinabangan ng mga nangangailangan. Vilma Santos Recto, ang star for all seasons at matagal ng public servant na si Vilma Santos, ay inaasahan naman na mananatili sa kanyang posisyon bilang gobernador ng Batangas. Matatandaan na matagal din siyang nanungkulan sa kanilang probinsya at nagsimulang pasukin ang politika noong 1988 bilang alkalde ng Lipa at naging kauna-unahang babaeng alkalde ng syudad hanggang 2007. Naupo na rin siya bilang gobernador noong 2007 hanggang 2016 at naging kinatawan ng 6th District ng Batangas noong 2016 hanggang 2022. Nagbalik siya bilang gobernador noong 2025 dahil sa nadama niyang pagtawag sa kanya para sa katungkulang ito na nagpapabalik sa kanya sa local leadership para mas umunlad ang lalawigan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang public service para sa isang plataporma na nakatuon sa health, education, agriculture, roads and infrastructure, tourism and security o HARTS. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Share your thoughts in the comment section below.